Ah, what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So, ito na talaga yung pinakahuling rides natin kay Falcon X. Grabe, natapatakan siya ng ano, hindi na natanggal, kaulanan kasi. So yun na nga, sinet ko lang yung ano, sinet ko lang siya, tapos alis na rin tayo. Hindi na ako mag-e-NLEX kasi masyadong traffic dyan. Ito na ako nadaan sa amin. So overall na nasakyan ko to si Falcon X400, no? Kwento ko na lang din sa inyo para at least hindi na tayo hindi na tayo mag voice over. Hirap mag voice over eh. Alam mo yun? Hindi ko pa rin talaga alam paano iset yung clock nya. God bless po. Pero ano nga, overall kwento ko na lang din sa inyo mula nung kinuha natin to sa FKM Motorcycle Philippines is kinakabahan ako. Nanginginig-ginig pa nga ako nun eh. Kasi baka mamaya hindi ko kayanin yung power. Pero the long run, nung sinasakyan ko na siya, matagal na kaming magkasama, ang pinaka naging reklamo ko lang talaga is yung nasa traffic ako kasi lagi ako nakapiga dito sa clutch niya. So hindi na kasi ako masyado nagka-clutch ngayon, kaya nga ako nag-scooter dahil nga sa nakakangawit siya, no? Alam niyo yun, hindi ko trip yung ano eh, yung ganung pakiramdam, yung matagal ka nang nakapiga, yung ganyan. Siguro sana kapag ganun, matagal ng ano, mag neutral man tayo. Yung iba kasi hindi naman nag-neutral talaga. Siguro meron tayong brake, no, brake lock para dun. Overall talaga sa akin maganda siya. May mga ayaw tayo, may mga nagustuhan tayo rito, pero buong motor nagustuhan natin, no? Buong design. May mga ayaw lang tayo na gusto nating palitan dito, at saka yung mga na-experience natin, no? Tulad nung mainit yung kanyang makina, syempre given na yun para sa 400cc na kagaya nito. Talagang umiinit siya at may fan talaga to, no? Doon pa lang nag-activate yung fan nya. Ngayon wala pa eh, kasi hindi pa naman siya umiinit eh, diba? Hindi pa natin naririnig yung fan nya. Pero yun na nga, the rest experience ko dito, kung tatanungin nyo ako kung pang araw-araw pwede ba siya, pwede naman siya eh. Pwede siyang pang araw-araw basta hindi ka maselan sa fuel consumption nitong motorcycle na to. Kasi fuel consumption nito nasa 25 kilometers per liter eh. So parang nakakotse din talaga. Sa kotse kasi nasa 10 to 15 yung fuel consumption, diba? Kung tutuusin, mas tipid pa rin yung naka big bike ka na 400cc ah. Hindi ko sure dun sa ibang big bike kung pagdating ba sa 500cc hanggang pataas. Syempre pag nasa 1000cc na, parang ka na talaga naka-kotse nun. Ganun yun, okay? So pagdating naman sa maintenance na ito, masasabi ko na tipid din naman siya compare sa ibang mga big bike. Same lang din ng kay Dominar 400. Kasi si Dominar 400 is siya talaga yung pinakamatipid pagdating sa mga maintenance ng motorcycle, kaya medyo mataas din talaga yung demand nung Dominar. Lalo na ngayon, mas gumanda siya ngayon, diba? Aray ko, hindi ko nakita yun ah. Mas gumanda siya ngayon, lalo na kung touring bike yung hanap mo, pwede si Dominar. Pwede mo siyang lagyan ng top box compare dito, na pwede din naman, pero mawawala yung kapugian nito kung lalagyan mo ng top box eh. Para sa akin lang naman ah. So wala naman na tayong masyadong naging problema dito, no, pagdating sa kanyang yan, sa shock wala naman ako naging problema.
okay din naman siya. Medyo naiipit lang talaga yung aking betlogs pag mga ganyan, kasi ano tayo eh, medyo umaabante tayo. Siguro kung mga malaki ka or medyo malaking tao ka, no, yung tipong nakausad ka, pwede kasi umusad, pero masyado na akong nakayuko. Ayan, umuusad ako, oh. Pero medyo nakayuko na tayo, diba? Kita nyo naman, diba? Para lang hindi maipit yung betlogs natin. Sa kanyang braking system, medyo nahihinaan ako sa ano, sa braking system ng rear. No, hindi ko masyadong maramdaman yung brakes niya. Kung hindi ko pa tawag nito, ayan oh. Ayan oh, parang yung ABS kumakagat naman siya. Parang meron siyang tuk tuk tuk. Ayan oh. Yung ABS niya gumagana agad kahit medyo mabagal. Try natin ha. Oo. Medyo may delay factor siya, pero pag dito sa harap, dito talaga oh. Napaka-responsive nung throttle, ayan 40. Oh, 'di ba? Mas gumagana agad yung ABS niya. Yun yung napansin natin dito. Pero the rest okay naman yung braking system niya. Hindi naman tayo papahiya. Hindi naman nag-i-skid yung gulong niya pagdating sa braking. Tsaka sa tires, maganda rin kasi yung tires niya, Kenda to, no? Hindi man siya ganun kakilala, pero maganda yung Kenda na tires. Parang ano rin siya, parang CST. Okay, ganda dito oh. Saan ba ako nag-picture nung nakaraan? Sa power, tsaka sa speed nito, sa top speed, sa power niya is bumahatak talaga. Ganda yung power na ito. Masasabi ko na mas maganda yung power niya compare sa Dominar. Para sa akin lang naman kasi ito pa lang naman yung nagamit ko. May mga nakasalubong ako or nakakita ako ng mga Dominar user, owner, di ba? Napakatahimik lang ng Dominar compare dito. Kanina napansin ko hindi accurate yung ano nito, yung dashboard niya. Kanina kasi nagbi-blink na yung ano niya, yung oil. Ngayon kanina dalawang bar, tapos ngayon naging tatlo ulit. Di ba? Ang gulo. Tara yun na nga. Punta na tayo sa FKM kasi ito na yung pinaka-last natin na vlog para dito. Susoli na natin to. So sa lahat ng mga nagsasabi kung naka-FKM na ba ako, ganyan-ganyan. So ano lang naman kami, isa lang naman kami sa mga napili ni FKM. So pagpasensya nyo na kung medyo yung ating vlog ngayon is puro FKM, kasi yung pa rin lang naman yung naiba-vlog natin. Pero mag-iikot-ikot na ulit tayo, no? Huwag kayo mag-alala, hindi naman natin iiwanan ng mga branch eh, diba? So wala naman tayong contract kay FKM pagdating sa mga ganitong motorcycle. Hindi naman tayo exclusive lang tayo sa mga bago nila. Tayo yung unang makakapag-vlog ng mga motorcycle nila. Tulad nung ilalabas nila na 4 na motorcycle. Okay, abangan nyo na lang yun kasi may official launch daw. Launch si FKM pagdating doon. So yun na nga, balitaan ko na lang kayo, no? Babiyahin muna ako kasi usapan namin ni Zark alauna. Kaya anong oras na? Alas 12 na. Tamad ako ngayong araw na to. So ayun, hanggang dito na lang para sa Falcon natin, no? So sana nag-enjoy kayo sa mga content natin na ginawa dito. Maraming salamat, no? Marami pa tayong FKM na motorcycle na i-review, pero hindi mawawala sa atin yung mga iba't ibang motor, no? Lalo na yung mga bagong i-release ngayon. Okay, so hindi mawawala sa channel natin yon. Always yon, lagi tayong nasa iba't ibang branch. Nagkataon lang talaga na mas maraming content ngayon si FKM, no? So hindi rin ako nakapag-ikot last time, kaya ang upload ko ngayon puro FKM. Pero babawi ako sa inyo. Okay, so ayun, hanggang dito na lang. Kita na lang ulit tayo bukas. Maraming salamat sa FKM
Motorcycle Philippines para sa opportunity na binigay nila na mai-vlog at mai-uwi tong Falcon X400 tsaka yung Slick. Okay, so maraming salamat sa inyo. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Babush. I've had enough. I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. I'm sick of feeling stuck. I got this, yeah, I got this. Will not quit to the top, I promise. 'Cause I've had enough.